Isang magandang umaga, araw mga kababayan. Sa lahat po ng aking mga taga-subaybay at mga subscribers and followers, marami pong salamat sa panunood sa aking mga videos. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo para mapalawak po natin ang ating channel at malabanan po natin ang fake news and disinformation. Dahil magaling po ang mga DDS, dapat po labanan po natin sila dahil napakarami po nila. Tayo po'y magsanib puwersa para labanan ang kadiliman at kasamaan sa atin pong bansa. Mga kababayan, gusto ko lang pong talakayin itong si Sara Duterte at ang kanyang tatay na natanggal po sa National Security Council. Yan po ang matunog ngayon. Actually, I had a reaction to this already. I think kahapon po yun. At gusto ko lang pong dagdagan. Dahil meron nga pong reaksyon dito si Panelo at si Roque. Mga kababayan, ang pagkakatanggal ni Sara Duterte sa NSC or National Security Council ay parang isang napakatunog na sampal, mga kababayan. Isang matunog, malakas na sampal na bumalik po sa kanila. Kung naalala niyo po mga kababayan, ginawa din po nila ito sa atin pong dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Ginawa ng kanyang tatay. Sobra po ang kanilang mga pagbabastos kay Leni Robredo. Tinanggal siya sa gabinete. At ang kanya pong mga alipores, mga DDS, mga alipores ni Digong, abay pinagsisira, inatake po ng husto si Madam Leni Robredo. Siniraan po siya, mga kababayan. Mga masasakit na salita, mga bastos na pahayag, lahat-lahat na po. Mga kababayan, parang nakikita po natin na nakarma ang mga Duterte. Dahil po sa kanilang ginawa kay Leni Robredo. Bumalik po sa kanila. Yan. What goes around, comes around, mga kababayan. Karma po yan. Kaya masama po, hindi po maganda ang mambastos. Hindi po maganda ang manlait, manira ng kapwa-tao. Dahil posibleng bumalik sa iyo yan, yung kalukuhan na yan na ginagawa mo. Maaring ginawa mo kahapon or last year, pwedeng bumalik sa iyo. Kaya nakikita na po natin ngayon na bumabalik sa mga Duterte ang karma. Yan, ang kanilang pagpapahiya kay Leni Robredo ay bumabalik po sa kanila. Kaya, buti ka sa inyo. Mga kababayan, itong si Panelo at Roque talagang pinagtatanggol itong si VP Sara Duterte. Well, expected na po yan dahil yan po ay mga tuta ng Duterte, tuta ni Digong. Sabi ni Panelo, the removal of Vice President Sara as member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. Yan po ang kanyang sinabi. At dinagdagan po niya, it is Max dirty politics. Yan, pamumulitika daw po. Dirty politics, ang sabi ni Sal Panelo. Another brazen measure to diminish the political star power of VP Sara. Yan. Brazen measure po daw yung pagkakatanggal ni PBBM kay VP Sara, mga kababayan. To diminish the political star power. Ano pa bang natitira? Meron pa bang political star power si Sara? Mga kaibigan? I think wala na. Wala na pong political star power na nakikita natin dahil sirang-sira. Sirang-sira na po si Sara Duterte, mga kababayan. I don't think na meron pa siyang natitirang ningning o puwersa. Wala na po yan. Maaring ang mga panatiko na lang, karamihan po sa kanila, yung kanyang dikit na dikit
ng mga supporters, yun na lang po ang natitira dahil marami na po sa mga Pilipino ang nagising na. Kaya ano kaya itong pinagsasabi ni Sal Panelo na a measure to diminish the political star power? Nako. Siguro noon, maaaring totoo nga siya na malakas pa ang puwersa ni Sara Duterte. Pero ngayon, mga kaibigan, lumabas na po ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang tunay na pag-uugali. Matagal niya pong itinatago sa publiko, mabuti naman po at inilabas niya. At ngayon, madali na lang sa mga Pilipino ang magdesisyon na hindi po siya suportahan. Dahil hindi po magandang kanyang asal, may mga pagbabanta sa ating mga government officials, high-ranking government officials, sa presidente, first lady, speaker of the house. It's very unbecoming sa isang vice-presidente na ganyan po siya. So lumabas po ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya Sal Panelo, I don't think na meron pang natitira yung sinasabi mong political star power. Wala na yan, Sal Panelo. Zero na yan. Wala na. Siguradong hindi na kagaya noon. Ang ningning, ang lakas ni Sara Duterte. Pataob na sila, pabagsak na ang mga Duterte at yan ang realidad. Mga kababayan, meron ding pahayag si Harry Roque. At ang kanya naman po ay in a form of question, pagtatanong, yan po. Basahin po natin yung sabi ni Harry Roque na ngayon po ay nagtatago. Hindi po natin alam kung saan po siya, pero ang isang tao pag nagtatago, abay may kinatatakutan, meron po yung kasalanan. Kaya lumabas po ng bansa. Yan pa maliwanag kay Harry Roque. Na-involve po siya sa illegal na pogo, kaya tumatakbo siya dahil hindi po niya maipakita ang mga dokumentos na hinihingi sa kanya ng Quadcom. Maliwanag to mga kababayan, kaya tumakbo, miska po. Ito naman ang kay Harry Roque. With his reorganization of the NSC or the National Security Council that removed BP Sara as member, will President BBM follow in his father's footsteps in imposing military rule on the country? Yan naman po. In a form of a question naman itong si Harry Roque, mga kababayan. Itong si Harry Roque naman dito ay parang pinapalabas niya po na ang pagkakatanggal daw ni BP Sara, itinatanong niya sa administrasyon, lalo na sa Pangulo, kung ito ba ay isang move na ang kasunod nito ay ang pagdideklara ng martial law. Mga kababayan, maliwanag po na itong si Harry Roque ay sinisiraan na naman ng administrasyon at pinalalabas na magkakaroon ng martial law. Sinisiraan niya po ang administrasyon sa taong bayan para magalit ang taong bayan sa administrasyon. Yan po, napakaliwanag. Yan lang po ang kanyang intention dito. Kaya niya po sinabi ito, mga kababayan. So, ito daw po ay in preparation itong kanyang pagtanggal sa mga past presidents, lalong-lalo na sa BP, Vice President, at ang kanyang tatay na si Digong. May tinutumbok siya dito. Yan po ang kanya pinalalabas dito na martial law ang kasunod nito. Yan, mga kababayan. At nakita na rin daw po yan noon in the past sa kanyang tatay. Kaya po niya ito sinasabi. So, yan lang po ang kanyang intention, mga kababayan, para siraan ang administrasyon, para magalit ang taong bayan sa administrasyon. Pero sa palagay po natin, I don't think na idideklara ng Pangulo ang martial law. Talagang nawalan na po sila ng tiwala. Sabi nga po, irrelevant na ang vice-presidente. Kaya po tinanggal. Irrelevant, mga kababayan. Isa pa, alangan po na you will keep
a public servant, a vice president na nagtatangka sa iyong buhay or may pagbabanta sa iyong buhay. Pinag-uusapan natin dito is national security. You know, ang mag-amang ito, nakikita po naman natin they are threat to national security natin. Dahil sila po ang nag-uudyok ng pag-aaklas para pong inuudyukan nila ang mga military, ang mga kapulisan. Yan. Kaya para sa akin, dapat lang talaga na matangga mag-amang ito. Dahil hindi po natin hawak ang kanilang loyalty. Ang loyalty po nila ay sa China. Yan po, mga traitor po yan. Sa China po ang kanilang loyalty. Kaya mahirap na. Dahil baka ispya ito ni Xi Jinping, mga kababayan. Kaya mas maganda ng tinanggal. Dahil wala rin lang naitutulong, wala rin lang contribution na maganda ang mag-amang ito sa bayan. Sila po ay laging gumagawa ng paraan para pabagsakin ng administrasyon. Sila po ang gumagawa ng mga panggugulo sa bayan. Kaya, I think it's the right thing to do to remove Sara Duterte and her father sa National Security Council. Balikan po natin, mga kababayan, balikan po natin ang karma ni Sara Duterte at ni Digong Duterte. Ang kanilang masama, ang kanilang pagpapahiya na ginawa kay Leni Robredo, ito ngayon ay bumalik sa kanila. Parang isang matunog, may init-init na sampal na bumalik sa kanila, mga kababayan. Now, you know, ang feeling ng pinapahiya. Now, you know, ang pakiramdam ng iniitsapwera. Yan ang ginawa nyo kay Leni Robredo noon. Kaya ngayon, namnamin nyo. Namnamin nyo ang init ng sampal ko. Hindi namin nakikita sa inyo yung loyalty sa ating bayan. Kaya dapat lang na maalis na kayo. Matanggal kayo sa NSC. Dahil hindi para sa kabutihan ng lahat ng mga Pilipino ang laman ng inyong pag-iisip ngayon, kundi ang sirain ng gobyerno at guluhin ang ating bansa, ang ating bayan. Kaya mga kababayan, yan, nakarma ang mga Duterte. Nakarma si Digong sa kanyang pagpapahiya kay Leni Robredo. Nakarma ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Alright mga kababayan, dito po tayo nagtatapos. Again, sana po tulungan niyo po ako sa aking maliit na channel. Sana po mag-subscribe po kayo at pakishare na rin ang aking video sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga walls para po mapalaki po natin ang ating channel at mapaglabanan po natin ito pong mga kampon, mga alipores ng Duterte na nagsisiwalat po na mga fake news, mga kasinungalingan sa publiko. Alright? Magandang araw po sa inyong lahat.